Dear Dr. Love, sumulat po ako sa inyo dahil nalaman ko po na ang kapatid kong babae ay masugid niyo pong tagapakinig. Ako po si Bea ng Las Piñas. Madalas po maikwento ni ate na marami siyang napupulot na aral sa inyo, Dr. Love. Usapin man ang pag-ibig o pamilya o katrabaho. Dr. Love, gusto ko po sanang gamiting tulay ang inyong programa para matauhan ng kapatid ko sa sarili niyang problema na hindi niya po hinaharap. Ang kapatid ko po ay walang trabaho. Babae po siya. Sa bahay lamang po. Ang asawa niya naman po ay isang construction worker. Mayroon po silang 4 na anak, 3 lalaki at 1 babae. Hindi niya na po napag-aral ang kanyang mga anak, gawa ng kahirapan. Pero ang hindi po okay sa akin, ngayong binata na ang mga ito at mga nakabuntis na at may mga anak na, abay hindi rin po niya pinapayagang magtrabaho. Nakausap ko po ang isa sa pamangkin ko, ang pangalawa sa panganay. Umiiyak po siya sa akin at sinabing tulungan ko raw po siyang makawala sa kanyang ina. Ang sabi ko ay huwag masamain ang ginagawa ng ina niya, kahit na ang totoo ay sang-ayon po ako sa bata. Ang gusto po kasi ng ate ko ay sila na ang bahala sa pagkain, huwag magtrabaho mga anak niya at mag-aalaga na lamang din ng mga anak nito. Natatakot po ako para sa pamangkin ko sa edad niyang 22 anyos. Abay, wala pa pong alam sa buhay. Kinausap ko po si ate at sinabing ang resulta ng ginagawa niya ngayon, pangit ang kalalabasan. Paliwanag ko ay kapag nawala na siya at ang kanyang asawa, kaawa-awa ang kanyang mga anak na walang alam na gawin sa buhay at sa mundo. Ang sabi niya lang sa akin, marunong naman daw ang mga ito sa gawaing bahay. Diyos ko, talaga namang napakabot po ako sa ulo. Ngayon lang po ako nakakita ng isang ina na hinuhubog ang kanyang anak na maging batugan, Dr. Love. Ngayon, nilayasan na po siya ng isang pamangkin ko. Umiiyak ang ate at sinabing wala raw pong utang na loob ang anak niyang babae dahil lumayas ito. Palamunin na nga lamang daw, makapal pa ang mukha. Pero alam mo, Dr. Love, hindi sa pangkukonsinti. Pero proud at masaya ako na nakatakas siya. Nagchat-chat pa rin ang pamangkin ko na babae na yun na ikukwento niya sa akin na may work na siya at masayang sumasahod. Nagsasabi rin po siya na kapag sumahod siya ay ipadadala niya sa akin para iabot ko sa nanay niya. Umuo naman po ako. Dr. Love, pwede niyo po bang payuhan ng ate ko? Sigurado po ako nakikinig siya ngayong gabi. Naaawa rin po ako sa asawa niya, Dr. Love, dahil ang asawa niya ay dapat matagal nang may magandang trabaho sa ibang bansa dahil kinukuha ito ng kamag-anak niya pero hindi niya rin po pinayagan. Kaya naman ayan, hanggang ngayon na isang construction worker pa rin siya na pinipilit silang binubuhay mag-iina. Ang mga anak niya na kahit sana papaano pinasasama sa ama para kahit construction matuto at may makatulong na sa kanilang padre de pamilya, wala rin po. Pakiramdam ko, sama-sama silang lulubog. Hindi ko alam kung intensyon niya bang mapako ang mga anak niya sa lugar naming squatter at walang alam gawin sa mundo kundi mag-cellphone. Concerned at natatakot po ako. Alam ko pong hindi ako dapat manghimasok, Dr. Love, pero mismong nanay na po namin ang nakiusap sa akin. Nagawan ko ng paraan na habuling hindi masayang ang buhay
at panahon ng mga apo niya na anak ng ate ko. Nagpapasalamat, Bea. Maraming salamat sa iyo, Bea. Nako, nakaka-relate ako dito. Ang dami ko nakikitang ganyan. Alam nyo, lalo dito sa Pilipinas, masyadong closely knit ang ating pamilya at ito ay isang bagay na nakikita natin ngayon na kahit po yung mga anak natin may mga pamilya na, may mga anak na, sa atin pa rin nakatira. Tayo pa rin ang nagsusuporta. At yun ang problema ni Bea dun sa kanyang kapatid. Kasi yung kapatid niya ayaw pawalan yung kanyang mga anak. At kahit naghihirap siya, can you imagine, magkano lamang ang sweldo ng kanyang asawa? Nung bayaw ni Bea. Sa construction nga nagtatrabaho Hindi balik kung engineer. Kung manggagawa lang sa construction, magkano ang sweldo? Di minimum. Pagkatapos yung mga anak niya, mga binata na nakabuntis na nga, ayaw pa niyang payagan na magtrabaho. At saan kukuha ng pangsuporta? Doon sa ama na construction worker. Hello? Alam mo ba kung gaano kahirap ang pagpapala ng graba, ng semento? By this time, dapat yung asawa mo medyo nagpapahipahinga na ng konti yan. Hirap na siya. Paano makakapagpahinga ang asawa mo kung walang katulong ng mga anak? Ito yung tinatawag natin na pagmamahal sa ating mga anak na nakasasakal. Hindi na po tama ito. Alam niyo, may kwento ko lang at ito'y ilang beses ko na rin naikukwento sa mga kaibigan ko. Alam po ninyo, minsan kasi kung ikukumpara natin yung paraan ng training at pagdisiplina ng ating mga magulang, palagay ko po yung mga magulang ko ang huling generation na kung magdisiplina sa amin talaga parang mga Kastila. Alam niyo yung mga disiplina ng Kastila, physical corporal punishment. Talagang masasaktan ka. Sa nanay ko po, ayokong paniwalaan na hindi kami mahal ng nanay ko. Kasi nakita ko po kung paano magturo ang nanay ko sa amin. At itong mga itinuro niya sa amin, sa ngayon ay alam ko na pinakikinabangan namin at nagbubunga. Halimbawa, ayaw ng nanay ko sa mga anak niyang lalaki na hindi marunong magluto ng pagkain. Kailangan marunong kang magsaing, marunong kang magluto. Ayaw ng nanay ko sa mga anak niyang lalaki na hindi marunong maglinis ng bahay, o maglaba, o magplantsa, o mag-almirol ng damit. Ngayon, hindi na tayo nag-almirol, gumagamit na tayo ng spray. Pero kami po na mga lalaki na anak ng aking ina, hindi niyo kami masusubukan. Ako yung mga damit ko na kasi hindi ko na kayang magplantsa ngayon, di ba? May trabaho tayo So kumukuha tayo ng namaplantsa. Yan. Sa mga kapitbahay natin, sila nagpaplantsa. Pagka ipinipresent sa akin at nakikita ko yung mga pinaplantsa nila, pinauulit ko. Kasi mali ang pagkaplantsa sa kwelyo. Mali ang pagkaplantsa sa piston ng pantalon. Alam ko kasi kung paano. Alam ko kung paano magluto ng ulam. Kaya pag ang misis ko may sakit, ako nagluluto. Kung ang misis ko may sakit, nung mga bata pa kami, ako naglalaban ng mga lampin ng aking mga anak. Ako naglalaban ng damit namin. Wala akong washing pa nung araw. No? Wala pang washing. Mano-mano yan sa kamay.
So, yan po yung maganda. Kasi, hindi porke tinuruan mo mga anak mo, hindi mo mahal. Yan po ang maling uri ng pagmamahal. May isang kilala akong nanay, no? Na hindi ko naman kamag-anak. Kilala kong nanay at ang kanyang panuntunan sa buhay sa mga anak niyang babae, kahit hindi na kayo magtrabaho sa bahay, kahit hindi na kayo magluto, hindi na kayo magwalis, hindi na marunong maglinis ng bahay, hindi na magplantsa, hindi na maglaba, basta lamang maipasan nyo ang mga grado nyo sa eskwelahan at makagraduate kayo. Yun ang katwiran ng nanay. Well, yung mga anak niya nakagraduate naman sa kolehiyo. Ang problema mo ito, umiibig yung mga yan nagkaasawa. Ngayon, hindi marunong magluto ang mga babae. Walang alam kung paano linisin ang bahay. Ang tawag namin dyan, mujer de cama. Walang silbi. Saan ka nakakita na ina ng tahanan o asawa? Dahil hindi nga marunong magluto, anong gagawin pagkatanghalian? O order na lamang na papadeliver ng pagkain? Pwede ba yung ganun? Hindi po pwede sa akin yan. Kaya anong dapat? Dapat po turuan natin ang ating mga anak ng disiplina at responsibilidad. Alam po ninyo, mga nanay, babalandra ho sa inyo yan. Kung ang mga anak po ninyo irresponsable, ang mga nanay po ang mananagot niyan. Kasi ang mga bata ay lumaki sa loob ng bahay na ang dapat na nagtuturo ng responsibilidad ay ang ina. Maawa ka naman doon sa asawa mo na construction worker. Bigyan mo ng pagkakataon na makapagpahinga na. Ang mga anak mo, palayain mo na. Hamong matutong humarap sa mundo dahil yung mga anak mo, kapag nagkaroon ng problema, hindi nila kayang lutasin ang problema at aasa na lamang sa iyo. Kailangan tough love. Kailangan turuan natin ang ating mga anak dahil hindi sa habang panahon, nandyan kayo na maglilingkod sa inyong mga anak. Turuan nyo ng responsibilidad ang inyong mga anak at ipagmamalaki ninyo yan. Kung nabubuhay pa si Inang, yung aking ina, I'm sure, maipagmamalaki niya si June Banaag na kahit na sa edad na ito, kaya ko pang maglaba ng mano-mano, kaya ko pang magplantsa, kaya ko pang magluto ng kahit na anong ulam, kaya ko pang magsaing, kaya ko pang maglinis ng bahay. Trabahong babae, kaya ko po yan. Yan ang resulta ng pagdisiplina at pagtuturo ng isang responsableng ina. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.